Bagong araw at bagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron tayong gagawin ulit dito sa Fudgy Bar natin, sa Pajero 440 natin na GTM version. Pero bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin Anon's Vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. Shoutout natin lahat ng mga Pajero owners, mga 45.6, 4M40, 4M41 engine, mga GTM at local version, Fieldmaster, ayan. Sa lahat ng Pajero community all over the world. So ayan mga ka-DIY, meron tayong konting issue dito, may problema tayo. Napansin natin na medyo hilaw yung lamig ng aircon nito. Okay? So ang gagawin natin dito, syempre, i-DIY natin kung makuha pa sa DIY. I-check natin yung low side at high side niya kung nasa tamang gauge pa po mga ka-DIY. At the same time, titignan natin kung may naglilik sa may compressor, sa mga tubing niya, sa hose, dito sa filter dryer. Yan, check natin itong mga to, evaporator, condenser, ganon. Okay? So para ma-check natin yan, gagamit tayo ng gauge. Okay, grab. So ito yung gauge natin. Then check natin din itong kotse natin. Mga ka-DIY, ito pala yung gamit natin. Yan. So ayan, i-check na natin dito si Fudgy Bar. Okay? So basic DIY, basic tutorial, tignan nyo lang. Sundan yung process. I-release muna natin para makuha natin yung tamang gauge. Okay? Patatagalin natin ito mga ka-DIY na standby natin kasi titingnan natin mamaya kung hanggang saan, tapos kung magbabawa siya, kung bababa. Kung bababa yan, within a minutes, ibig sabihin may leak. Part na to sa Pajero 4M40, dito yung high side nya. Makikita nyo naman kasi may cover na kalagay na high. At hindi naman to kakasya mga ka-DIY. Ibig sabihin ng high is high pressure or gauge. And high side po ibig sabihin yan. So sa high side ito yun. Pula. Okay, para malagay natin to, kailangan nating i-open. Sa mga aircon technician, alam nyo na to. Basic niya na sa inyo to, pero sa mga beginner o sa mga wala pang alam, very informative to. So yan, salpak natin. Yan. Pag sumalpak na yan, sarado mo na. Yan, tataas na yan. Tumaas na mga ka-DIY. From 0 kanina, tapos na dyan na. Tapos, ang medyo mahirap dito, yung may low side banda. Gamit tayo ng flashlight. Ito yung medyo mahirap kay Fudgy Bar. Tunugan natin. Tataas yan, aangat para maisalpak natin. Ito, i-ano natin pataas. Yan. Para pumasok. Yun, pumasok na rin. Tapos sarado natin. Para mag-lock, yan yung lock niya. So pag nakasarado na yan, nakalock na yan, tapos check natin dito. Yun. So nasa 80 siya, 80 plus, tapos dito nasa yung flashlight 30. Yan. Di makita dito siya. Oh, di ba? So, check natin yan, orasan natin kung bumaba ito, Okay? May singaw. So, ayan mga ka-DIY, pagkatapos ng 30 minutes, halos safe pa rin yung gauge niya, yung sukat. Pero, syempre, papaandarin natin, kasi dito talaga natin malalaman kung nagbabawas siya pag nakaandar yung makina at nakaswitch or nakasindi yung compressor. Dito kasi, tinignan na natin kung mabilis siyang magbawas kahit na hindi nakaandar. Okay? So yan, pandarin natin. So, ayan mga ka-DIY, yung sukat niya ganyan, ibig sabihin mababa po yan, dapat po kasi ito
nasa 30 to 40 o 30 to 35. Tapos ito, yung high side, dapat nasa ano yan, 180 to 200. Yan, or 225. Huwag nang aabot ng 250. So dapat ang maganda 180 to 200. Ito naman 30 to 40 o 30 to 35. So yan, mababa talaga, may singaw. Pero hanapin natin. Kasi pipitik pa yan, iikot pa yan. So ayan, nakasindi na yung aircon kasi gumagana na yung fan. Okay. So, check natin. Ito yung aircon gauge din natin, no? Thermometer. Ibukas mo para makita. Yan, no? So, dapat, dati to, pagka okay yung lamig, nasa baba ng 10, mga 8, 9, ganun. Basta yan, yan ang lamig niya. So, meron tayong thermometer gauge. Okay? Malamig naman, kaya lang hindi siya ganun kalamig. So, yan, no? Naka number 2 na yan. Tara, tingnan natin ulit sa labas. Gagawin natin, mabubulaan natin. Yan. Ito yung technique para malaman natin kung may singaw. Yan yung bula. Ano tayo ng karnay. Sigura, para makita. Puting-puti na kasi, oh, parang wala nang laman na freon. Ito, yung sa may filter dryer. Ito yung high pressure switch na hindi na nakalagay. Ito yung magsisense pag nag-high pressure siya, papatayin niya yung compressor. Pero mapapansin mo dito, may mga tagas, oh, putik-putik. So, ibig sabihin dito, parang ano to, may leak siya pero hindi ganun kabilis. Kasi lumalamig pa naman yung aircon. May mga ano kasi to mga kadeway, o-ring. May o-ring yan dito. Pag tinanggal natin to, may o-ring. Mababa masyado. Nawalan ng ano yan, nawalan ng freon. So, check din natin yung compressor niya. Tapos, antayin natin ito na pipitik. Yung mag-cut off yung aircon kung tataas ko. Natin yung compressor. Tabong. Okay, so i-let test natin. Buusan nila ng ano, na sabon na may bula. Para makita natin kung may singaw. Wala naman po. Kapo! So, ayan mga kadeway. Dito yung ano, dyan mismo, sa may fittings. Fittings ang tawag niyan, papunta doon. Sa evaporator. So, punta natin na. Gamitan natin ng ano mga ka-DIY plastic bottle para mas makita natin, ma-sprayhan natin kung may singaw yung compressor dito sa fittings niya. Kasi yung compressor mga ka-DIY, hindi po talaga natin yan maliligtis ng maigi o maayos kasi dapat yan binababayan tapos nilulublob sa tubig sa batya tapos i-pressurize natin, bubugahan ng hangin. Kung merong small bubbles, yun may singaw. Pero dito hindi natin magagawa. So ito lang muna yung sa fitting. Ang titignan natin. Parang wala naman. Yan, hindi naman lumalaban eh. Okay? So ganyan mga ka-DIY, oh. Mababa talaga. Wala pa sa 20, dapat yan 30-35. Tapos ito 185 to 200 pagka pumipitik. So ayan, patayin na lang natin kasi nawalan po siya ng freon. Maaaring magpalit din tayo dito nung ano, yung o-ring dito sa may pressure switch niya. Yan, pinapalitan ko kasi yan. Okay? So
So yan, ayun, no, nasa baba ng 20, pero malamig naman siya, kaya lang hindi hilaw yung lamig mga kadeway, masyadong kumbaga naramdam ko pa yung init ng katawan ko. Yan, no, dapat yan nasa 10 or below 10. Okay, kasi malamig pa yung ngayon. Panahon kasi umaga pa, alas 9. So patay na natin. Maksaya din to sa gas pag ganito. Yan. Ang gagawin natin, mga kadiway ay magpaparefill tayo ng Freon dito sa binili kong tangke. Itong tangke yata ito nasa 2.5 liters. May mabibili kayo dito sa mga aircon shop. Pwede, magpa-refill kayo. Yan ang gagawin natin, i-refill natin to ng Freon. At i-check natin, i-observe natin na pag hindi siya nawala ng mga yung lamig niya nag-okay, so ibig sabihin nag-evaporate lang yung Freon. Actually, to be honest, ang Freon po kahit na 10 years, 5 to 10 years yan, more than, hindi po talaga nawawala. Sa pagkakaalam ko, ayon sa research ko, ang mga Freon sa kahit na yan, mapasasakyan yan, aircon ng bahay, refrigerator, hindi po talaga nawawala kahit na matagal na po. Okay, hindi nawawala ang Freon, not unless na may leak or may singaw. Hindi po talaga ibig sabihin hindi nagbabawas dapat ang Freon. Pero sabi naman ng iba, sa katagalan, pag hindi mo ginagamit, nag-evaporate daw. Okay? Parang ganito, ito, siguro hindi ko nagamit ng mga 2 buwan. Nagbawas siya. So, tinignan naman natin ng physical, hindi namin kasi natin na ibaba lahat. Wala namang singaw. So, yan, subukan lang natin na i-refill. Dagdagan natin ng Freon, tapos obserbahan natin ng mga 3 months. Pag hindi siya nagbawas, okay pa. Magamit mo ng 1 taon, okay na. Okay? Kasi refill lang naman eh. Ang maganda kasing gawin dito, pagka ipaligtis mo talaga to sa mga aircon technician, saka pinapalitan nila na ito, palitan ng filter dryer, tapos pwede nating dagdagan ng langis. Okay? Baka kasi kulang na rin sa langis, kasi ganito mga kadiway, ganito yung sign na nagbawas ng langis. Langis kasi yan. Yan yung kulay itim na yan, langis yan. Kasi dito tayo magpaparefill kung bukas. Kung open, yan. Dito tayo magparefill ng Freon para sa technician price. Try natin. 689-0939-689-786. Oh. Walang tagas, boss? Very good. Kaya dito tayo bumibili sa malapit lang sa Magtaging, dito lang ito sa Ilang. Tayo sa One Rotary, shoutout natin si Putin. Yun, mga technician dito na magagaling. Mura lang dito, huwag na kayo pupunta ng Dagupan. Oo. Dati sa Carolina ko eh. Dito malapit na. Dito malapit na. Buti nga, meron ng ganito dito sa San Carlos eh. Dati kasi dito sa San Carlos, matagal na, wala. Dililigtis nila. Para kompleto. Kailangan na alawa mo paano balik. Paano kaya ito? Kaya dito sa One Rotary, nationwide yung branches nila. PCR, North Luzon, Mindanao, Visayas yan, South Luzon. Branch lang dito. May pan na rin sila, oh. So dito, pag magpaparefill ka, nililigtis pa nila. Yun ang para makasure ka na hindi masayang. Ano yun? Protocol yun. Okay. Gago ba ng technician? Parang sinulat yung pinili mag-freeze ito. na 2 kilos na yan. Kompleto din kayo yung dosing, may filter. Magkano filter dryer?
Filter dryer. Sir, meron pa zero eh. Ang zero, kaya lang 320 oh. Kung saan na may uring nyo, Aliman. Hindi ko yung oras. hanggang kulay mo siya, green or may uring. Lalo doon ka na ba? Hindi ko. Thank you, thank you. Thank you. Salamat po. Ayan. Tingnan natin. Yan, dito lang to sa ilang. One Rotary. Lapit lang sa ano, Malapit na sa bahay. sa Sa bayan. Binalatungan. Oh, malapit. Oh, Binalatungan, BCC. So ayan mga kadeway, nagpa-refill na tayo dyan sa may One Rotary, di ba? Yan, malapit lang sa atin yun, medyo mura. Ang gagawin natin, lalagyan natin ng oil, magdadagdag tayo. So ito yung nilalagay natin na oil. Maraming klaseng brand naman yan, pero iisa yung dapat na oil na lalagay mo. Ang tawag dyan is yung Capella oil. Okay, ito yung lubricant ng compressor. So ayan, disclaim ko lang po, ang tamang oil na ilalagay mo sa mga compressor na kahit anong sasakyan, base sa experience, pagka bagong compressor, hindi ka na dapat maglalagay ng oil kasi may oil na yun, kasi bago. Kasi siyempre, ano mo yun, lilinisan mo yung loob ng system ng surplus na compressor. So lalagyan mo ng panibagong oil yun, which is 90 to 120 ml. Mas okay yung sobra, wag lang yung kulang. Okay? Ngayon naman, pag magpa-flushing ka naman ng aircon system mo, flushing ka ng oil mo, ang idadagdag mo lang is 50 ml. Okay, 50 ml lang po. Ngayon, hindi naman bago yung compressor natin, hindi naman surplus yung compressor natin. Mga 2 to 3 years na rin yata to, nung binili ko kasi to bago. So, nangyari lang, may lamig naman, kaya lang hilaw yung lamig. Nasa 20 yung low side niya, at yung high side niya ay nasa 100 plus lang. Okay? So dapat kasi maabot natin yung 30 to 35 sa low side, tsaka sa high side 180 to 200 pag nakaandar na yung makina. Okay? So ang gagawin natin, magdadagdag lang tayo ng 30 ml. So bago tayo mag-add o magdagdag ng freon, lagis muna. Ang paglalagyan nyo ng lagis ay sa low side, wag sa high side. Okay? So ayan. Pero kailangan na paandarin natin yung makina. So ang gagawin natin, meron tayong panukat dito, 30 ml, kasi hindi rin pwedeng sumobra kasi may laman na yan na oil eh. Dadagdagan na natin. Mamaya yung dinagdag natin sobra, mahirap, mabibigatan yung compressor. So ayan, pandarin natin yung makina. Tapos dapat nakaandar yung aircon. So ganito ang proseso mga kadiway. Pag magdadagdag ka talaga ng oil, marirelease mo talaga yung freon kasi may laman pa yung freon, hindi siya magbabacuum. So i-release natin yung freon kasi dadagdagan naman natin mamaya. Hindi kasi tayo pwede makapagdagdag ng oil kung may laman pang freon kasi hindi siya makapag-vacuum. Okay? Ngayon lagay natin dito para yung chemical hindi umano sa atmosphere, sa hangin, para hindi malalanghat ng tao. Ito yung pinaka-safe na gawin yung pag mag-release kayo ng freon. Okay? So yan, release ko na. So mula dito, yan yung gauge nya. Yan, i-release natin. Dapat yan mag-below zero. Kaya malapit-lapit na. Lapit na mag-zero. So ayan, tinik ko sa loob ng pajero natin, wala na yung lamig kasi nilabas na yung freon. Kasi nag-zero na siya. Kunti na lang yan. Kaya pinatay natin yung makina mga kadiway. Yan. Para mas lumabas agad. Yan o. Mas mabilis na lumabas pag pinatay mo yung makina. So ayun, wala na. So ayun mga kadiway, na-release na natin yung freon. Mas magandang gawin niyo para mas mabilis. Nakapatay dapat yung makina para mas bumilis yung labas ng freon kasi para hindi na siya umikot sa system. Kasi pag nakaandar yung makina tapos magre-release ka ng freon, umiikot lang sa system, so matagal. Kaya dapat nakapatay yung makina. So ngayon ang gagawin natin, hindi na natin siya ipapadaan dito sa yellow hose. Gagawin natin, i-direct na natin siya dito sa low side. Disclaim ko lang po take note, sa low side po kayo maglagay ng oil, magdagdag. So dapat nakaandar yung makina.
Tapos bago kayo maglagay, i-check nyo kung nagbabacuum. Yun o. Yun, nagbabacuum na siya mga ka-DIY. Okay, so maglagay tayo ng mga 30 to 50 ml dagdag. Yan yung gamit natin. 50 lang, sir. 30 ml lang to. Puno. So, 30 ml, punuin natin to 30 ml. 30 ml to, di ba? Oh. Oops. Yun, 30 ml. Ayun, ipapasit-sit natin dito. Buhos natin. So, diba, gawin natin 50. Tignan muna natin, taas natin para pumunta siya dun sa compressor. Kunti na lang. Yun. So mga nasa ano to, 50 ml. Yan muna natin na nakataas para tumaloy pa yung mga oil. So ayan, may natira pa tayo mga 50 ml. Pandagdag dito. Tago lang natin. Yan, so ang gawin naman natin ngayon, balikan natin. Sarado na natin ito. Balik natin. Okay? Dapat to, pag maglalagay tayo ng freon, walang singaw. Lagay na natin tong high pressure side. Yan. Yan, so gagawin natin ngayon, maglalagay tayo ng freon. Ang paglalagay dito mga ka-DIY, kailangan to, pag in-open mo to, nakapaliktad para mabilis siyang magkarga. So yan, open natin mga ka-DIY. Tapos open natin to. Yan, makikita nyo dyan papasok. Yun o. Diba? Tumataas din yan. So yan, nagkakarga na yan. Tapos ito, ibabalik, higpitan natin mabuti ito mga ka-DIY para hindi lalabas yung freon. Yun. Sayang eh. Yun. Tingnan natin. Diba? Tapos ito ibabaliktad natin. Yan o, tumataas o. Ilang yan? Yan o, kita na ba yung freon? Yan yung freon mga ka-DIY. Naglalagay na siya. Kailangan na mapapitik natin yan. Mag-automatic. So, sasarado natin lahat ng bintana at saka pinto. Baka sumobra na. Sarado natin.
Check natin sa loob kung malamig na. Kung may pagbabago, ayun, malapit. Ibukas mo lang. Yan o, malapit na siya mag-10. So pag nag-10 to mga kadeway or below 10, yun, hihintuan na natin doon, titiginan na natin. So lumamig na, di ba? Pag malamig na doon, na-reach na niya yung tamang temperature doon sa loob ng sasakyan natin, mag-automatic to dapat. Kasi nag-high pressure po siya. Yan, dapat po kasi itong high pressure, nandito lang sa level ng 180 to 200 to 125 ganyan. So hindi pa kasi siya nag-automatic. Ang gagawin natin para mag-automatic siya, palamigin natin ito, buhusan natin ng tubig. Palamigin natin, buhusan natin ng tubig yung condenser. Tignan mo yan, mababa yan. Tapos mag-automatic ngayon yan. So ayun mga kadeway, nag-automatic siya, tumigil yung fan. Makikita nyo, tumigil yung fan. Pag magsisindi yung fan, magti-trigger na naman yung compressor. Ayun. So nagbago na naman sila. O, diba? So ganyan po yan mga kadeway. So ito, dapat itong sa low side, mag-stable yan ng 30 to 40, okay na yan. Tapos ito, 200, 180 to 200 dapat, medyo mataas. Pero check natin ulit mamaya. Pero ito, good na to. Ang importante kasi, yun, nag-automatic na naman. Nagka-cut off siya. So, ibig sabihin, nagpapahinga yung compressor. Dapat may ganun. So, yan o. Pag nag-cut off siya, nasa 200. 225. Ang importante nito, hindi na siya tataas ng 300 hanggang dito kasi masisira yung compressor mo. Yun, cut off na naman siya. Diba? Ang bilis mag-cut off ngayon. So hindi rin kasi pwedeng sobrang pre yun eh. Lalabas din yan. Iluluwa niya. Yan, so okay na yan mga kadeway. Sarado na natin to. Nasa 40 na yung eh. Tignan naman natin yung lamig sa loob. Tara. Wow, napakalamig. So tignan natin. Ayun mga kadeway, nasa na siya. Yun o. Below 10. Diba? Yan, dapat ganyan para mas malamig mga kadeway. So naka number 2 lang yung fan natin, no? Number 2 lang yan, hindi pa sa ang sagad niya hanggang number 4. Tapos nasa ikono pa tayo. Open mo yung para makita maliwanag. Yan o, nasa ikono pa tayo. Pag nilagay ko pa sa mas malakas yan, mas lalakas pa yung aircon, mas lalamig pa. Ayun, nag-automatic na naman. Diba? Okay, so all goods yung ginawa natin. Labas tayo, tara. Gagawin naman natin ngayon, leak test na tayo. Leak test ulit dito. Tara. Kung mag-leak test kayo, ang gagawin natin, magpapabula tayo. Yung mga kadeway pag nagka-cut off yung compressor, ganyan tingin to dapat yung fan para magkaroon ng pahinga yung compressor. Kasi pangit yung tuloy-tuloy yung under ng compressor kasi masisira kung madali masira. Overheat. Antay mo, yun o. Oh, so yan, nagtatos ulit. Diba? Ngayon, leak test natin. Dito. Kung may sangaw. Yan, so wala. Yan, okay naman mga kadeway. Kaya mga kadeway, nilit-test na natin dito sa high side, dito sa pressure switch, saka sa pressure valve. Wala naman siyang leak. So napansin naman natin kanina, wala talaga. Kasi hindi naman niya tinutulak yung bubbles. Tapos dito, check natin yung mga fittings na kung saan may mga inang.
Yan. Wala rin. Yan o. Ito, dapat lagi nyo isi-check ito. Pag lumalamig to, ibig sabihin maganda yung cooling system. Ito yung sa may low side. Yan o, lamig o. Yan, ito yung high side, yung mainit. So ito malamig yung mga ka-DIY. Ito wala ring yan o. Wala ring leak. Yung sa compressor, na-check na rin natin, wala namang leak. Single lang to mga ka-DIY, single evaporator, hindi sa dual aircon. Single aircon lang to, kaya wala natin i-check sa likod. Hindi katulad dun sa isang Pajero natin na dual aircon. Okay, kasi yung meron pang iba condenser sa baba. Ito yung condenser niya, ito lang. So ito mga ka-DIY, medyo mataas yung pressure natin dito sa high side. Dapat yan kasi nasa 180 to 200. Yan ang pinaka-safest gauge o measure gauge. 180 to 200 yan ang pinaka-safe. Pagka mag 225 to 250 okay na sana. Kaya lang nagti 300 siya. Medyo delikado po yan. Malamig nga yan, napakalamig yan, pero baka makompromise yung natin, compressor natin, madali siyang masira kasi magkahanap siya ng lalabasan niya. Yan o. Hindi na mapakali, ibig sabihin high pressure na yan. Okay, so ang gagawin natin dito, iaano lang natin to na nasa 40 pag magka-cut off o below 40 para bababa to, kasi para safe tayo. So magre-release tayo ng freon dito na side. Open natin to low side kasi nandyan yung freon. Yan o, mataas o. Antayin muna natin na mag-cut off. Yan, okay lang yan eh. Pero ito 300 oh. Dapat nasa 180, 200 to 225 lang yan. Babaan natin to. Yan. Itayin muna natin. Open natin to. I-release natin. Dapat pag nagpatay o nag-cut off hanggang 40 lang. So i-release natin. Sobrahan natin ng freon. Yan. Actually, sinadya ko na sobrahan ng freon para makita ko kung mabilis siyang mabilis siyang lumamig at kung mabilis siyang mawala ng freon. Ibig sabihin, may leak na malaki. Pero dito, mga 30 minutes na to, hindi pa siya nagbabawas. Okay, sinadya ko talaga na sobrahan para just in case, pag nag-leak, malalaman natin agad, mabilis mag-leak. So, hindi naman, okay naman siya. Pero nasobrahan talaga natin. So, ang gagawin natin, bababaan natin yan. So, ayan mga ka-DIY, pag nag-cut off 200, pag pipitik 250, medyo okay na yan. Pero bawasan pa natin ng onti. Para mga ka-DIY, check natin tong temp gauge natin. Yan o. Nasa nasa 7 to 6 degrees Celsius. Napakalamig. Yan, tutukan natin, mapapansin natin. Yan. Nag-blur lang po kasi. So, mas maganda na ma-reach nyo yung ganyan mga ka-DIY kasi diyan mo malalaman na goods yung cooling system ng sasakyan mo. Ng kahit anong sasakyan. Dapat meron kang ganyan, bumili ka ng ganyan. Kasi akala mo malamig na, yung pala nasa 20 degrees lang siya. Dapat nasa 10 or below 10 degrees Celsius. Pag magni-negative, mas malamig na po yun. Pwede naman natin gawin yan kahit nailagay natin sa 0. Kaya lang mangyayari, masyadong mataas yung ng dinadala o pinapaikot ng compressor. Tataasan natin yung high pressure, dadagdagan natin ng freon. Pwede natin ma-achieve yung 5 or 0. Kaya lang magko-compromise yung lifespan ng compressor mga ka-DIY. So yan, sakto lang naman yan. Okay na yan kasi single aircon na naman po tayo. So yan mga ka-DIY, nililinisan natin yung condenser natin, spark plug maintenance, para mas lalong lumamig yung aircon mo. Madaling lumamig yung aircon system. Bakit? Kasi yung condenser o yung parang radiator dyan, po yan mga ka-DIY, nakaanuhan ng alikabok yan. So dapat yung mga pins na yan, malinisan natin para tumagos yung hangin. At saka dapat hindi yan nakatupi o nakayusi. So part 2, dapat binubugahan niya ng tubig. Pagka magpapakarwas ka, ipatry mo na bugahan, pero dapat ganito, hindi yung ganyan. Sprinkle. Oo, dapat sprinkle lang, ganyan. Kasi mayuyupi yung mga Butas.
Ito yung condenser. Yung nasa loob, evaporator. Yung dito naman, radiator yan. Yun, mga kadiwa, yung 200 na siya. So, okay na yan, safe na yan. Tapos, antayin natin na sisindi yung aircon, dapat mag 35. Basta below 40. Ayun, 200, okay na yan. 180 to 200. Pag cut off, tapos pipitik yan. So, yan, no? Bababa yan, mag below 40, okay na yan. 30, 35, okay na yan. So, malamig na yan mga kadiwa. So far, so good. Safe na yan. Ayan, patayin natin. Yan, tingnan natin. Nasa 10. So, lamig na yan mga kadiwa. Super cold. So, okay na yan. Tara. Yan, so, ganun lang po yung gagawin ninyo. Sundan nyo lang po yung procedure. Sakali, gusto nyo mag-DIY, meron kayong gamit ng ganito, kailangan nyo pang bumili ng ganito sa mga aircon shop na kung saan maraming nabibiling mga gauge. Pwede kang bumili ng freon, yung mga fittings, yung langis, mga ganon. Ganito, check mo muna, okay? Kung sakaling malalaman mo naman kung magbabawas, kasi dapat yung tamang measure ay nasa 30, 35 to 40. Tapos ito nasa, yan, ganyan. 180 to 200. Yan ang tama. Okay? Pag gumana yung compressor. So pag nag below 20 siya, ibig sabihin kailangan mong i-refill. Pero wag kang magre-refill agad. Kailangan naman check mo muna yung aircon system mo, mga fittings, mga valve, mga ganon, evaporator, condenser kung may leak. Okay? Ito naman wala namang history ng leak. It so happen na pag hindi nagagamit to, ang nangyayari parang nalalata yung lamig, ibig sabihin hilaw yung lamig niya. Siyempre hindi natin nagamit ng mga almost 4 months. Pero sabi nga ng iba, ang freon naman hindi naman talaga nawawala yan or nagbabawas kahit na ilang taon, not unless na may leak. Okay? So dito siguro hindi kasi natin na-check lahat. Hindi natin dapat, kasi para ma-check mo yung condenser, ibababa mo yan, pipresurean mo ng hangin. Okay? Tapos yung evaporator, ganun din, pipresurean mo ng hangin na nakalubog sa tubig para makita kung nagbubbles, ibig sabihin may singaw. So wala tayong ganun na proseso na ginawa. Physical lang, dito lang, makikita natin, visual lang, kumbaga. Pero siguro, pag nagamit natin to, obserbahan natin mga 3 months, 6 months to 1 year, medyo okay na rin. Kasi medyo budget me lang naman ang pinanggastos natin kasi tayo nang gumagawa. Ibig sabihin tayo nang nag-DIY. Okay? So ayan mga ka-DIY, hoping na may natutunan lang po kayo sa vlog content natin ngayon kung paano po mag-refill dito sa Pajero 440 natin na nagbawas ng freon o naging hilaw yung lamig. So ayan, ito lang yung mga proseso natin, kung ilang ml yung kapila oil na nilagay natin at kung yung freon, kung ano yung tamang gauge, yung proper gauge. So, kaya kung nagustuhan mo itong video, share mo to at magko-comment ka sa Facebook page natin, i-like mo na rin at follow yung Facebook page natin, Bertam DIY TV, at syempre mag-comment ka rin sa YouTube channel natin. Ayan, abangan nyo yung mga next vlog natin, mapakotse yan, Toyota Altis, Pajero 440 sa mga motor natin. Yan, kay Vlog Mamba. Wala na yung Mio natin si Mio at saka si Sky, wala na. So yan, hoping naman natutunan naman po kayo sa vlog content natin. Dahil dito sa Spiti, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa Spiti, sharing is Caring. So yan, maraming salamat. To God be the glory. Bertam, signing off.